Isa pa to guys, si Palantir, no, umangat siya ng 28% kahapon. Grabe ang inangat neto guys. And for those people na hindi nakakaalam guys, no, malaking company rin to sa US. And ito yung sinasabi nung tao na kung nakabili ka ng Palantir last 5 years ago, ay ayan na po yung naging return ng, well, ng portfolio mo, no, for the past 5 years. And talagang naging maganda ang takbo nitong kumpanya na to. Pero for those people na naghahabol ng dividendo ay wala po silang dinidistribute, no? Pero syempre, if may kita mo naman yung current price nila, guys, no? May kita mo naman talaga na halos iniikot din ni Palantir yung nagiging revenues nila, no, sa kumpanya. And ayun na nga ang nangyari, guys, no? And who knows what's going to happen, but definitely isa to sa mga stocks talaga na tinitignan ko, ino-observe ko. Plano ko na nga sanang bumili dapat neto ng malakihan, pero ang nangyari is syempre nasa ibang stocks din yung pera rin natin. But again, kagandaan naman dito sa Palantir, if gusto mong bumili ng Palantir, hindi mo kailangan magkaroon ng buong $159 tulad na nakikita mo dito. Pwede kang bumili niyan for as low as 500 or 1,000 or 2,000, no? And ang tawag po dyan again is fractionalized, no? Ibig sabihin, ina-allow po nung app or ng exchange or broker na tawag doon makabili ka ng stock nito, no, on a fraction of it, no, na hindi kailangan buo. So yun lang po. And for those people who wants to learn about US stocks, feel free to follow me for more.